Sa isang eksena, isang matanda ang nakahiga sa gitna ng kalsada, humikab na para bang wala nangyari at nagpatuloy sa pagtulog. Sa gitna ng abalang timog na tarangkahan, maraming mga kandidato ang nagmamadaling makapasok sa pagsusulit ng Yungbansi. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang matandang lalaki na mahigit 100 taong gulang ang nakahandusay sa daan. Ano ba to? May 100 taong gulang na matandang ito nakahiga rito. Nakakainis. Ang dami pang taong dumadaan dito, pero walang pumapansin sa kanya. Sa paligid, abala ang mga bantay sa pagsisiyasat ng ibang dumadaan. May ilang mandirigmang naglakad malapit sa matanda, pero hindi nila ito pinansin. May ilang tao ring sumubok siyang galawin, pero hindi ito natinag. Hindi ko siya pwedeng iwan dito. Delikado para sa isang matanda na matulog sa ganitong lugar. Sa wakas, lumapit si Yosong at bahagyang yumanig sa balikat ng matanda. Lolo, hindi ligtas na matulog dito. Gising po. Dahan-daang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Sino ka? Ako po ay isang mag-aaral na papunta sa pagsusulit. Sagot ni Yosong habang nakangisi. Kung ganun, dapat nagpunta ka na lang sa pagsusulit mo. Bakit mo pa ako ginugulo? Aniya ng matanda. Sumagot si Yosong na may halong pang-asar at sinabi, dahil mabuting tao po ako, pero sabay ngiti siya, lumapit na dagdag pa niya, hindi ko matiis na iwan kayong ganito. Nasaan po ang bahay ninyo? Bahay ko. Bakit? Sagot ng matanda. Kung okay lang po sa inyo, ihahatid ko muna kayo bago ako pumasok sa pagsusulit, sabi ni Yosong habang nakangiti. Iniisip din niya na para siyang kakambal ng ama niya sa itsura. At idinagdag niya na pero, totoo po, hindi ako mapakali kung hindi ko kayo matutulungan. Pumayag din ang matanda sa huli at sinabi, talaga bang hindi mo kaya matiis? Tara, dalhin mo ako sa Jongnamsan. Sa puntong ito, biglang lumitaw sa harap ng binata ang isang kakaibang mensahe. Pesyon, dalhin si Jiumbongnom sa bundok Jongnamsan. Oras na natitira, 3 araw. Gantimpala, isang natatanging martial arts technique. Parusa sa pagtanggi, mawawalang bisa ang misyon at mararanasan mo ang abnormal na kuryenteng pagkabigla sa loob ng 3 araw. Nakangiti naman si Yosong at sinabi na, 2 ang matitira ko rito, makakatulong ako sa matanda at makakapunta pa rin sa pagsusulit. Parang pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Tumingin ang matanda sa kanya, tila naguguluhan. Ano ang ibig mong sabihin sa pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato? Ang ibig kong sabihin, hindi naman ako nalulugi rito. May mapapala rin ako sa pagtulong sa inyo. Pinagmasdan ni Yosong ang anyo ng matanda. Mahaba ang buhok nito at suot ang kakaibang damit at sinabi na, Lolo, sa hitsura niyo pa lang, halata namang wala kayong makakain. Hindi ba kayo nagugutom? Napakunot noo ang matanda. Ano? May problema ba ang mga mata mo? Ang kasuotan ko ngayon ang pinakasikat na uso sa buong Tianggo. Hindi mo ba alam? Napangisi si Yosong at sinabi, hippie ba ang ibig mong sabihin? Teka, seryoso ba kayong bumiyahe ng ganun kalayo? Para kayong pulubi. Ngunit biglang nabatukan si Yosong, pulubi. Ikaw ang walang alam sa fashion, bata. Napailing ang matanda. Pero sige, hayaan na lang natin. Baka sa susunod na taon, ang ganitong estilo ang maging uso sa buong Jungwon. Galit na napasigaw si Yosong at sinabi na sige na nga, kaya maaring pakiusap manatili ka lang at wag na gumalaw-galaw. At dagdag pa ni Yosong na, Lolo, ang bigat naman ng kamay niyo. Napangiti ang matanda sa reaksyon ni Yosong at sinabi, at teka lang, paano mo nalaman kung ilang taon na ako? Lahat ng nakakakita sa akin, iniisip na nasa 58 lang ako. Bata pa ako sa paningin nila. Napangiti lang si Yosong, at ang matanda ay napaisip sa ekspresyon niya. Sinabi ng matanda sa kanyang sarili na, imposible. Simula nang hugasan ko ang kamay ko sa isang gintong mangkok, nagsimula akong maglakbay. Sa loob ng panahong iyon, nakita kong nagbago ang paligid ng 12 beses. Pero kahit matanda na ako, hindi nabawasan ang lakas ko, bagkus, lalo pa akong lumakas.
Ata pa nga ang balat ko. Tiningnan niya ang binata na tila iniinsulto siya. Binibiro ba ako ng batang ito? Mukhang kailangan kong turuan ito ng leksyon. Habang naglalakad sila papunta sa bundok, tinanong siya ni Yosong. Lolo, papunta tayo sa Jongnamsan. Anong ruta ang dapat nating daanan? Matalim na tumingin ang matanda sa kanya. Hindi niya napansin. Mas bumigat na ang katawan ko ngayon. Sinabi na lang ng matanda kay Yosong, tayo na. Pupunta tayo sa lawa ng langit. Biglang nilabas ni Yosong ang kanyang skill, buksan ang mapa ng bundok Jongnamsan. Hawak ka ng mahigpit. Pupunta tayo sa pinakamabilis na ruta. Ani niya. Napaisip ang matanda sa ginawa ni Yosong at biglang napangiti ito at sinabi na mukhang magiging masaya itong paglalakbay nila. Sa isang flashback naman naalala ng matanda ang pangyayari noon nakagiga pa siya sa kalsada. Sa kanilang paglalakbay, napansin ng matanda ang mga batang mandirigmang dumadaan. Bumalik lang ako sa Jungwon para tingnan ang Yungbonsi exam, pero wala ni isang mandirigma ng murim ang pumansin sa akin habang nakahandusay ako sa lupa. Hindi ko akalain, na hinayaan lang nilang nakahiga ang isang matanda sa malamig na sahig. Sira na talaga ang mundong ito. Sa kabila ng kanyang inis, napangiti siya nang muling mapansin ang binata. Pero ang batang ito, siya lang ang lumapit sa akin. Kakaiba siya. Habang naglalakbay sila, iniisip ng matandang lalaki kung may kakaiba ba kay Yosong na dapat niyang malaman. Habang nasa biyahe, tinanong ng matanda si Yosong, kung kukuha ka ng Yungbonsi exam, bakit wala kang kahit anong dala? Ngunit sa halip na sagutin ang tanong, ngumiti lang si Yosong at binago ang usapan. Mukhang nag-e-enjoy ka naman sa pagsakay sa akin, matanda, pabiro niyang sabi, sabay tawa. Napayuko ang matanda, tila nahihiya, ngunit hindi niya naitago ang pagtataka sa kanyang isipan. Tinitigan pa rin ng matanda si Yosong. Pakiramdam niya, ibang-iba ito sa mga taong tinutukoy niya kanina. Kaya naman, sinubukan niyang siyasatin kung ano ang meron sa loob ng katawan ni Yosong. Bigla siyang napasinghap sa kanyang nakita. Paano kukuha ng Yungbonsi exam ang isang tulad niya? Hindi niya maintindihan, hindi pa siya nakakita ng katawan na kagaya nito. Marami na akong batang nakita, marami na rin akong naging estudyante, bulong ng matanda sa sarili. Pero iba ito, kakaiba si Yosong. Sigurado siyang napakatigas ng katawan ni Yosong, isang uri ng paninigas na mahirap ipaliwanag sa salita. At kakaiba ang kanyang ugat, mas manipis pa kaysa sa karaniwang tao. Ibig sabihin, mahirap damaloy ang kanyang espiritual na enerhiya. Ngunit saglit siyang natigilan. Hindi, ito ang pulso ng isang mandirigmang makalangit. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng ganitong pambihirang katawan. Isang katawan na walang likas na talento. Sa katunayan, ang chi at dugo ni Yosong ay dumadaloy ng pabaligtad. Isang maling galaw lang at maaaring mamatay siya sa isang iglap. Mas lalong naguluhan ang matanda. Ang ganitong klase ng katawan ay lumalabas lang kada 100 taon, ngunit agad niyang pinabulaanan ang sarili. Hindi. Wala ngang kasiguraduhan kung may lalabas na ganitong klase ng tao sa loob ng isang siglo. Habang patuloy siyang nag-iisip, napansin ni Yosong ang ekspresyon ng matanda. Umiti siya at sinabing, Lolo, tandaan mo, kumapit ka ng mahigpit. Napakagaan mo kasi, baka mabali ka kapag nalaglag ka kung saan. Sabay tawa niya, bago idinugtong, sino pa ang mag-aalaga sa'yo kung mangyari yon? Patuloy pa ring sinusuri ng matanda ang bata, ngunit sa kabila ng lahat, hindi maikakaila na ang lakas at tibay ni Yosong ay tunay na kamangha-mangha. Kahit hindi siya gumamit ng anumang espesyal na teknik sa pagbuhat sa matanda, nanatili pa rin ang kanyang pantay na bilis at hakbang. Isa lang ang paraan para magawa ito ng isang taong walang gaanong pakiramdam sa sarili niyang katawan, gaano kaya katinding pagsasanay ang pinagdaanan ng batang ito upang maging ganito kalakas. Naisip ng matanda, araw-araw kaya itong nagsasanay ng walang pahinga. Habang patuloy niyang inaaral si Yosong, lalo siyang nagugulat sa kakayahan nito. Napangiti siya ng bahagya at naisip,
Tingnan natin kung hanggang saan ka, bata. Dahan-dahan niyang dinagdagan ang bigat ng kanyang katawan, 6 na kilo ang idinagdag niya. Ngunit napansin niyang hindi man lang ito napansin ni Yosong. Kaya muli niyang dinagdagan ng 6 pang kilo. Subalit sa halip na mapagod, mas lalo pang nagliwanag ang mukha ng bata. Tila ba nag-e-enjoy ito habang patuloy na tumatakbo sa kagubatan. Napakunot-noo ang matanda. Hindi pa rin sapat. Kaya naman, muli niyang dinagdagan, 3 beses ang bigat na nauna niyang idinagdag. Sa huli, umabot na sa 60 kilo ang dagdag niyang bigat. Doon lang unti-unting nakita ng matanda na nagsisimula ng mahirapan si Yosong, pero imbes na sumuko, mas lalo pang nagningning ang mga mata nito. Bigla siyang may napansin sa bata, hindi pa rin ito tumitigil sa pagtakbo. Patuloy pa rin itong lumalaban. Makalipas ang 4 na oras ng paglalakbay, napakamot na lang ng ulo ang matanda. Kahit matagal na silang naglalakad, hindi pa rin bumibigay si Yosong. Kaya naman, sa huli, nagdesisyon siyang tapusin na ito. Dinagdagan pa niya ng husto. Ngayon, umabot na sa kabuoang 540 kilo ang bigat niya. Sa puntong ito, hindi na halos makausad si Yosong. Nangangatog na ang kanyang mga binti, at tila hindi na niya kayang humakbang pa. Pinanood lang siya ng matanda at napangisi. Ayan na, sa wakas, tumigil ka rin. Pero alam niyang hindi lang ito simpleng laban ng lakas. Mula sa puntong ito na ay isang labanan ng dangal at pagmamalaki. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, imbes na sumuko, ngumiti si Yosong, kahit na halos lumuhad na siya sa bigat. At sa mahinahong tinig, sinabi niya, "Maraming salamat, matanda." Napakunot-noo ang matanda. Nababaliw na ba ang batang ito sa pagod? Ngunit hindi, ngumiti lang si Yosong at diretsyong tumingin sa kanya. "Tara, dagdagan mo pa ng 100 kilo. Sa narinig niya, biglang natawa ang matanda. Napailing ito at sumagot, "Sige, bata, gusto mo ng laban. Ibigay natin ang gusto mo." Sa isip niya, ako ang anak ng langit. Isinusumpa ko sa pangalan ko, iluluhod ko ang batang ito sa lupa. At sa ganoong paraan, nagsimula ang tunay na labanan ng pride. Ha. Habang papalapit sila sa bundok Jongnamsen, nanginginig na ang magkabilang balakang ni Yosong. Kahit hirap na hirap, patuloy pa rin siyang naglalakad habang sinasabi sa sarili, "Kaunti na lang." Ngunit bigla siyang tumayo ng tuwid, sabay tawa, at buong yabang na sinabing sa wakas, naabot na niya ang 100 na halaga ng lakas niya. Pero bago pa siya makapagdiwang, biglang umagos ang dugo mula sa kanyang ilong. Unti-unting naging malabo ang kanyang paningin. At tuluyan siyang nawala ng malay habang dahan-daang bumagsak sa lupa. Ang matandang lalaki naman ay naroon pa rin sa kanyang likuran, tahimik na nakatingin kay Yosong. Dumating ang gabi. Habang nakaupo ang matanda sa tabi ng bangin, sinabi niyang malapit na sila sa pupuntahan nila. Sa tabi niya, si Yosong ay nananatiling walang malay, walang kamalay-malay sa nangyari sa kanya. Napangiti ang matanda at marahang nagsalita, "Emph. Isang mapurol na bata ang muntik nang makapasa sa pagsubok ng isang matandang tulad ko, anong klaseng bata to?" Habang nakatingin ang matanda kay Yosong, bigla na lang itong nagsimulang magsalita sa kanyang panaginip. "Ako si Dan Yosong, ang commander ng ika-7 Reserve Unit." Narinig ito ng matanda at napangisi. Dan Yosong, ha, magandang pangalan. Sabay idinugtong niya, "Ayos, gagawin kitang alagad ko." Ngunit sa gitna ng kanyang panaginip, biglang itinaas ni Yosong ang kanyang kamay. Sabay tindig ng gitnang daliri sa ere. Tang asterisk na new, mga walang hiya. Nanlaki ang mata ng matanda. "Hoy, bata, tigilan mo yan." Sigaw niya. Lumipas ang ilang oras ng gabi. Sa wakas, unti-unting dumilat si Yosong. Napasinghap siya, napakalamig ng hangin. Dahan-dahan siyang bumangon, ngunit agad niyang naramdaman ang matinding sakit sa buo niyang katawan. Napansin ito ng matanda at tumango. "Mukhang gising ka na." Sabay sabing, "Buti naman, narito na tayo sa harap ng bahay ko pero ako'y nakatali rito." Nagmamanghang tumingin si Yosong sa paligid. "Ha?
Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, halatang nalilito. Pinilit niyang bumangon ng tuluyan. Ngunit sa sandaling gumalaw siya, biglang parang kinuryent ang buong katawan niya sa sobrang sakit. Habang nakatingin ang matanda kay Yosong, bigla itong tumawa at sinabing, huwag kang mag-inarte ng ganyan gamit ang pangit mong mukha. Napangiwi si Yosong sa sakit, halos maluha habang nagsusumbong, parang piniga ang bawat hibla ng laman ko sa buong katawan. Biglang tinapik ng matanda ang ilang bahagi ng kanyang katawan, mga mahalagang punto ng dugo. Nanlaki ang mata ni Yosong. Isang point blood acupuncture technique attack. Napangisi ang matanda, mistulang nagyayabang. Bakit gulat na gulat ka? Hindi mo inakala na mas kahanga-hanga ako kaysa sa inaakala mo, ano? Napailing si Yosong, saka bahagyang ngumiti. Halata namang isa kang tunay na master. Ngunit sa hindi inaasahan, tila nagulat din ang matanda. Pero ikaw, mas malala ka pa pala sa inaasahan ko. Nagtakang tumingin si Yosong. Ano na namang pinagsasabi mo? Tanong niya. Sabi ko, isa ka sa mga biktima ng kalokohan ko. Napangiti ang matanda. Pero salamat sa kalokohan kong yun, nakakuha ka ng lakas sa tamang panahon, hindi ba? Tinitigan niya si Yosong at nagtanong, kung alam mo na pala ang lahat, bakit ka pa nagpatuloy maglakad na parang isang siraulo? Napakamot ng ulo si Yosong. Kasi tanga at matigas ang ulo ko, sagot niya nang walang pag-aalinlangan. At isa pa, gusto ko ring malaman kung hanggang saan ako tatagal. Napangisi ang matanda at muling nagtanong, gaano ka na ba katagal nagsasanay? Matalim ang titig ni Yosong habang sumagot, sapat lang para hindi ko ipagkanulo ang sarili kong pagsisikap. Tumingin siya sa matanda. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Inulit ng matanda ang sinabi niya. Sapat lang para hindi ka ipagkanulo ng sarili mong pagsisikap. Bigla siyang natawa. Nakakatawa ka talaga, bata. Ngunit sa sumunod na sandali, seryosong tinanong ng matanda, kailan mo nalaman na isa akong martial arts master? Umiti si Yosong at sinagot ito ng walang pag-aalinlangan. Siyempre, noong sinubukan mong pindutin ang Chenchu blood points ko. Nanlaki ang mata ng matanda sa gulat. Ano? Napangisi lang si Yosong, iniisip sa sarili, hindi lahat ng tao ay kayang tumumbok ang mga mahalagang punto ng dugo sa katawan. At kung ang isang 120 taong gulang na matanda ay nagawa yun ng walang kahirap-hirap. Napatingin siya sa matanda at marahang ngumiti. Ibig sabihin, hindi lang siya basta matanda. Isa siyang muring martial master. Sinabi rin ni Yosong na mas ilinaw na ang lahat gamit ang kanyang samjan. Lahat ng figurang nakita niya noon ay peke. Ibig sabihin, malamang na sinadya ni Jiumbong Nam na itago ang kanyang presensya. Pero imposible namang may ba ang edad ng isang tao, hindi siya maaaring biglang bumata o tumanda mula sa 120 taong gulang. Kaya't tiyak na totoo ito. Ang tinatawag na pagbabalik sa tunay na anyo, kapag naabot ng isang dalubhasang mandirigma ang isang tiyak na antas, bumabalik ang kanilang hitsura sa isang karaniwang anyo. Walang duda, si matandang Jiumbong Nam ay isang tunay na maestro. Isa siyang bihasang mandirigma na nakaabot sa antas na iyon. Habang nagsisindi ng apoy ang matanda, napabulalas ito, hindi ko akalaing marunong kang maramdaman ang enerhiya. Ngunit si Yosong ay tahimik na nag-iisip. Ni minsan, hindi pa siya nakarinig ng isang muring goso na tulad ng matandang ito. Jiumbong Nam, paulit-ulit niyang iniisip ang pangalang iyon nang biglang umungol ang kanyang sikmura. Gutom na pala siya. Napangiti ang matanda. Mukhang nagugutom ka na. 2 araw ka nang nakahiga, kaya hindi na ako nagtataka. Nagulat si Yosong sa narinig. 2 araw. Agad siyang napasigaw, kinumpirma niya sa matanda, totoo bang 2 araw na akong nakahiga? Tahimik lang na tumango ang matanda at sinabing, 2.5 araw na ang lumipas. Agad na sinuri ni Yosong ang kanyang misyon. Napamura siya sa sarili, wala pang 1 oras ang natitira. Tumingon siya sa paligid at nakita niyang kitang-kita na sa di kalayuan ang bundok. Sigurado siyang kaya pa niyang humabol.
Kaya't dali-dali niyang sinabi sa matanda, kailangan nating umalis, bilisan natin. Pero nag-aalinlangan ang matanda. Sa ganitong oras, gabi na, sigurado akong pagod pa rin ang katawan mo. Dagdag pa nito, kung tungkol ito sa Yongbangsi exam, wala kang dapat ipag-alala. Kung aalis tayo bukas ng maaga, aabot ka pa rin. Pero mariing umiling si Yosong. Hindi iyon ang dahilan. Huminga siya ng malalim at muling sinabi, gusto mo ngang bumalik sa bahay mo, hindi ba? Hindi naman sa Yongbangsi ka pupunta, tama. Ngunit kalmado lang na sumagot ang matanda, hindi naman aalis ang bahay ko. Wala kang dapat ipag-alala. Ngunit nanatiling mapilit si Yosong. Hindi nga. Halika na. Nagmadali siyang tumayo at hinayla ang matanda, pero tila naiinis na ito sa kanyang kakulaitan. Napailing ang matanda. Hindi ako nagmamadali, matigas ang tono ng kanyang boses. Pero bigla siyang napatingin sa kanyang likuran, may naramdaman siyang kakaiba. Sa isang iglap, isang anino ang dumaan sa kanila sa napakabilis na galaw. Napatingin ang matanda, tila nag-iisip ng malalim. Bakit siya narito? Napakunot noo si Yosong. Sino? Sino ang tinutukoy mo? Pero hindi sumagot ang matanda. Bagkus, lumingon ito kay Yosong at seryosong sinabi, kailangan mo nang umalis. Naway magtagumpay ka sa Yongbangsi exam mo. At sa isang iglap, mabilis na lumundag ang matanda at tumakbo palayo, tila hinahabol ang misteryosong anino. Napanganga si Yosong sa matinding gulat nang biglang umalis ang matanda. Agad siyang napabulalas, hindi. Hindi dyan ang direksyon natin.